The Lord be with you. and with your A spirit. reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. A man came up to Jesus, knelt down before him, and said, Lord, have pity on my son who is a lunatic and suffers severely. Often he falls into fire and often into water. I brought him to your disciples, but they could not cure him. Jesus said in reply, O faithless and perverse generation, how long will I be with you? How long will I endure you? Bring the boy here to me. Jesus rebuked him, and the demon came out of him, and from that hour the boy was cured. Then the disciples approached Jesus in private and said, Why could we not drive it out? He said to them, Because of your little faith. Amen, I say to you, if you have faith the size of a mustard seed, you will say to this mountain, Move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Saint Dominic de Guzman was a contemporary of Saint Francis of Assisi. Together, they formed the so-called mendicant orders. Yung mga mendicant orders are dedicated to a life of poverty and simplicity. And we know very well that Saint Francis of Assisi renounced riches. He even renounced what he could gain from, his mana from the family, from his father. And Saint Dominic de Guzman was also like that. So he lived poor, and then he served the poor. But at the beginning of the Mass, I also told you that Saint Dominic de Guzman founded a congregation called the Order of Preachers, dedicated to preaching and teaching. And when they taught, they would always point to the truth. That's why in the opening prayer, it is also mentioned there that may the preaching lead us rather to the truth. Not only the preaching of Saint Dominic and the Dominicans, but the preaching of the pastors of the church. Kaya po yung preaching ay mahalaga sapagkat hindi ito pagpapabida ng pari patungkol sa kanyang sarili. Ang preaching ay mahalaga para magbigay po ng teaching. At ikalawa, para ilapit kayo sa Diyos sa pamamagitan ng teaching. Yung iba po ay imbes na mapalapit sa Diyos, lalo pa silang na-confuse dahil sa preaching ng mga pari. O yung iba naman, imbes na mapalapit sa Diyos, lalo lang silang nainis dahil sa preaching ng pari. Yung iba naman, imbes na mapalapit sa Diyos, mas napalapit sila doon sa pari dahil sa preaching ng pari. Di ba? Kaya po, may mga tao na ang talagang sinusubaybayan nila yung pari. Sinusundan pa nga ho nila kung saan ito magpunta. Yung mga Facebook at saka yung mga YouTube na yan, sinusubaybayan nila. But I guess, when we speak of preaching in the context of what Saint Dominic did and his brothers in the Dominican order, it should always lead us to Jesus. Yun ang maganda ho na kumbaga ay objective ng preaching. Kaya kapag kami ho dito sa EDSA Shrine ay tumatayo at napansin ho ninyo na hindi kayo napapalapit kay Jesus at lalo lang kayong napapalapit sa akin. Abay, magduda na ako niyan, ha? Kung anong motive ninyo, delikado yan. Hindi po sa akin, hindi sa pare, dapat kay Jesus. At kung sakali man lalo kayong lumalayo dahil hindi ninyo maintindihan, mas nako-confuse pa kayo, abay lapitan nyo rin po kami para kami ay i-correct at para kami ay i-warn. Father, instead of me being closer to Jesus, I think your preaching is making me go away from Jesus. Parang ganon. Sabihin niyo sa amin yan para nakokore kami. And then of course, I'd like to emphasize also the charism of Saint Dominic about living a life of poverty. Okay? Yung poverty kasi, doon nila nakikita yung Diyos. Ang ibig sabihin na sa kapayakan at kawalan nila sa buhay, lalo nilang nakikita ang kapangyarihan ng Diyos.
So when we are emptied of so many things, and there we allow God to fill us up. Yun po yung prinsipyo dyan. Hindi porket ikaw ay mahirap, ikaw ay walang-wala na. Dito ang prinsipyo, sa kahirapan at sa kawalan, hayaan nating pumasok ang Diyos. Siya ang pumuno sa atin. That's why, hindi po nakapagtataka yung binabanggit ko kanina na sa mga preaching niya, ang Diyos ang dapat makita ng tao. Malaman at matutunan ng tao kung sino ang Diyos at i-embrace ng mga tao ang Diyos. Yun po ang karanasan nitong si Saint Dominic de Guzman. And Saint Dominic, of course, was a very effective and skilled preacher and then pastor also. Kasi para sa kanya, mahalaga na alagaan mo ang kaluluwa ng mga tao. At ang umpisa ng pag-aalaga dyan, yung makita ng mga tao ang katotohanan ng kanyang buhay. At ano yung katotohanan na ito? Para kay Saint Dominic, it is God. Ang sentro ng buhay, Diyos. Ang buhay umiikot sa Diyos. Then another facet of Saint Dominic's life was this devotion to the praying of the Holy Rosary. Nakikita niyo yung mga Dominicans? Yung mga nag-UST dito, kapag sila'y nakahabit ng puti, sa gilid yung rosary, ang haba ng rosary, lahat po ng misteryo ando dun. So isipin mo na lang kapag sila'y nagdadasal niyan, ang haba-haba niyan. But then again, this is to show that in the mysteries of the rosary, or of the Holy Rosary, we contemplate on the events or on the mysteries of the life of Christ. Yan po yung rosary, di ba? Ascension, nativity, crucifixion, resurrection, di ba? Descent of the Holy Spirit, mga misteryo yan sa buhay ni Jesus. So when we pray the rosary, it's not to put us to sleep. When we pray the rosary, it's actually to make us love Jesus more. Although yung rosary, parang kay Maria yan, But the principle of that is to Jesus through Mary. Okay? Papunta pa rin kay Jesus. Kasi mga misteryo yan ng buhay ni Jesus. Kaya etong si Saint Dominic, talagang inilalapit niya yung tao kay Jesus. So hopefully, sa buhay na ipinahayag natin dito sa misang ito, tungkol kay Saint Dominic, lalo pa natin makita ang kahalagahan ni Jesus sa araw-araw nating pamumuhay. Yes, I would always say that we are so concerned about so many practical things. We need to eat, we need to go somewhere else, we need to do this and to do that. But the most essential and very important of all, sana sa lahat ng gawain, makita natin si Jesus, ang katotohanan ng buhay. May Saint Dominic lead us to the truth, and may Saint Dominic lead us to Jesus. Amen.